So ganito yung gagawin natin. So pupunta tayo ngayon ng clinic. Low profile lang tayo. Distance lang. Marami pong nasasangkot na pulis sa mga road rage. Ano po ang nakikita ninyo na kailangan na disiplina o ang dapat ay kamay na bakal? Kaya man lang umiinit ang ulo siguro niyan at nagkakaroon ng road rage at minsan nagkakalabasan ng baril. It's because wala silang disiplina. Pag lalong-lalo na sa paghawak ng baril, makikita mo yung magagaling humawak or mag-handle or magtago ng baril, ayun na yung mga subok sa inkwentro. Ibig sabihin, alam nila ang consequences ng paggamit ng baril. Ito ay very destructive, kumikitil ng buhay. Ngayon, sa pag-iimbestiga or pagdidisiplina sa mga ganitong klaseng pulis, ay meron tayong mga kaukulang sanction dyan. Maging open sana ang ating publiko na lumapit sa pulis or lumapit sa mga nakakataas na opisyal, lalong-lalo sa pagdidisiplina at pagpipila ng kaso. Marami pa tayong mga pulis na nandito para linisin ang sariling bakuran namin. Ano po ang nararamdaman kapag nasasangkot ang mga pulis sa mga hindi ka nais-nais na bagay? Kumbaga, hindi pasok sa pamantayan na gusto ninyo bilang isang RD ng NCRPO. Ano po ang inyong nararamdaman? Naiinis po ba kayo? Buisit? Or iniintindi ninyo na kailangan nyo silang turuan ng leksyon? Marami tayong paraan dyan kung paano ipakita, di ba? Minsan, nasa loob ko lang kung anong gagawin, pero siyempre, ayokong mawala yung nandito pa rin yung bait. Kasi ayaw natin na maging parang leon tayo or barbaric. No, meron tayong procedures. But deep inside, I am burning at kailangan kong gawin kung anong dapat gawin. Ang pinakamabigat na gagawin ko dyan is i-dismiss sila. Ngayon, kung mananapak tayo, mananakal tayo, maraming paraan upang ipakita yung galit. Huwag na yon. Barbaric masyado. Sa isang pamilya, pagka ang mga magulang natin ay tumigil sa pagdidisiplina, mawawalan ng pag-asa or mas lalong malululong or mas lalong mawawalan ng direksyon ng kanyang mga anak. Hindi ako nawawalan ng pag-asa at huwag tayong mawalan ng pag-asa. May pagkakataon na naligaw ang ating mga kapulisan. Natural na yung isang commander, isang RD, isang chief of police, isang district director ay mainis or nadidismaya. But yung pagkainis or pagkadismaya ay huwag sana ilagay sa puso at sa iutak. Ang pagpapatuwid, ang pagpapadisiplina ay para sa organisasyon. Kung hindi namin gagawin yan, ano ang mangyayari sa amin? Lagi kong pinagdadasal na bigyan ako ng lakas, bigyan ako ng tamang pag-iisip sa ating Panginoon na magawa ko yan. Ano po yung nagbibigay motivation sa inyo araw-araw para magawa yung disciplined PNP? Ulit-ulit kong sinasabi sa mga tao ko, habang nandito pa tayo sa organisasyon, ay gawin na natin yung tama. Pagka-leader ka, tignan mo yung tao mo. Tignan mo yung kakayanan nila. So, responsible ka sa kanyang paglaki or kanyang accomplishment as well as misdemeanors at mga bagay na hindi niya ginagawa at kailangan mong ituwid. Pangarap ko na ang isang pamayanan habang ako'y naglalakad sa kalsada ay hindi ako madidisgrasya ng kapwa ko pulis. Gumagana po ba ang lahat ng CCTV sa Metro Manila and accessible ba ito sa mga pulis?
Kasi ang kailangan natin sa isang pamayanan, nagkakandak tayo ng area survey, tumutulong tayo sa mga local government units, lalong-lalo ng barangay, at ang mga establishment. Kasi sila mismo ang nananakawan o nagiging biktima ng isang insidente na krimen. Itong mga CCTV na yon, pagka hindi gumagana, kami na rin mismo ang nagsasabi, sana meron tayong CCTV dito na gumagana, and so on and so forth. So, yung private establishments, they have CCTV. So, kapag kunwari may investigasyon tungkol sa isang crime, kaagad ba silang nakikipag-usap sa mga law enforcement? Minsan, yan ang mga reklamo ng ating mga investigador. Hindi lahat ay nagko-cooperate. But the purpose of the CCTVs, of course, is to solve crimes and as well as deny the occurrence of crime. What is the purpose? Bakit ka pa naglagay ng CCTV kung para sa'yo lang? Ibig sabihin nun ay tinatago mo or pinagdadamot mo. Pinagdadamot mo na makasolba ng isang krimen. Marami tayong paraan dyan para makuha natin ang CCTV. Magpapile tayo sa korte upang ilabas itong CCTV na to, lalong-lalo na kailangan upang mapatunayan natin ang isang insidente. Ano po ang nararamdaman ninyo na sa publiko nagsusumbong sa social media bago sa kapulisan? Kung yan po ang pinakamabilis na paraan para makarating sa kapulisan at sa public, well, okay. Pero may mga bagay-bagay na hindi na i-share or hindi dapat dito natin na i-share sa social media. Dapat ito ay makarating kagad sa kapulisan. Pero I understand, yung iba kasi natatakot at ayaw nilang i-share. Malamang meron kaming pagkukulang. Ina-admit natin yan. Meron tayong mga outlet dyan. Meron kaming social media account. Pagdating ng araw, baka kami na ang unang pagsumbungan at hindi kami nawawalan ng pag-asa. In fact, pinapaigting natin itong mga outlet na to. Anong klaseng disiplina ang ginagawa nyo sa mga pulis na may record na nakaraan? Kung ito man ay nakasuhan na dati, ito man ay naiimbestigahan, ito man ay merong derogatory record na involved sa illegal drugs, illegal gambling, or protection, or involved sa pambababae, nasa record po yan. At lalong-lalo na ang record na nakasuhan. Ating miniminta na yan and it will be form part of his personal file. Meron tayong preventive, meron tayong punitive at saka restorative. Yung preventive, ibig sabihin, inaayos, tinuturuan natin sila, pinapakitaan natin ng mga magandang training. Maski ako, kung kailangan ko mag-training or train ko yung sarili ko, taon-taon or every promotion, ginagawa po yan. Yung sumunod yan is punitive. Yung kailangang parusahan ay parusahan after due process. At is of course yung restorative. Yung restorative is nire-reform natin siya, retraining at pababalik sa ating organisasyon. Pero under watch pa rin sila. Binibigyan natin ng pagkakataon ang bawat nagkamali. At binibigyan din natin ng karapat-dapat na parusa kung sino man ang dapat parusahan. Kapag hindi namin ginawa, yaan, magtutuloy-tuloy yan. Maging masamang PNP na ang mangyayari. Gusto nyo ba yon? No. Kaya hanggat may pagkakataon pa, gumagawa kami ng paraan para malinis namin ang hanay namin. Yun pong nangyari sa Mandaluyong nagpositibo sa drug test ang hepe nila. Ano ang nararamdaman ninyo sa pag-question ng kapwa niyong pulis sa integridad ng kapwa niya pulis? Bawat tao, merong karapatan para sagutin at ipagtanggol ang sarili niya. Kung yan ang paraan ng kanyang pagtatanggol, so be it. For as long as itong organisasyon natin, ang ebidensya at ang pag-iimbestiga ay tama, I will not let any person deter me from the truth and that justice is done. Patutunayan lang namin na nagkamali siya at kailangan siyang hatulan. And that is dismissal from the police service. Nagbibigay din kayo ng recognition pagdating sa mga kapulisyan natin dahil nag-extra effort sila sa community. Kagaya nung isang pulis sa Valenzuela, tumalon galing sa tulay para i-rescue yung bata.
kung gaano tayo kabilis magparusa sa iring policeman in order to cleanse our rank, ganun din tayo kabilis magbigay ng reward or magbigay ng award. Or nakita ko sa social media, and then, police ito. Only to find out, NCRPO pala. And nabasa ko na lang sa report, and so, binigyan natin kagad ng award. Kailangan ito mabilis. Kasi yung iba, kailangan pa mag-submit ng 10 page, 10 folder. Ito ang ginawa, may affidavit. So hindi na. Kitang-kita mo naman eh. Diba? Kung gaano kabilis magparusa, ganun ka rin magbilis magbigay ng award sa isang tao, lalong-lalo na kailangan tolaran. At yan na yung sinasabi ko, pag-retire ko, ganyan sana. Ganyan ang isang disiplina or state ng isang organisasyon, lalo-lalo na ang Philippine National Police. Masasabi nyo ba ngayon na talagang active yung police pagdating sa internal cleansing? Hindi lahat. Kasi yung iba, may kaibigan pa. At alam ko, marami pang mga insidente, marami pang mga aktwal na nangyari na hindi nakakarating sa akin. At sila mismo ay nagtatakipan. Mauubos din sila. Mauubos din yan. Kukunti lang yan sila. Kailangan ko bang i-emphasize yan? Hindi. Makita nyo na lang sa resulta. Baka ako lang yung RD na pinabibilisan ang summary hearing. Justice delayed, justice denied. Gawin mo kagad. At para hindi pa marisan. Baka ako lang nagpaayos ng mga kaso dito. Alam mo yung kaso dito? Ang dami. Meron akong i-resolve year 2017, 2018. Kung hindi ko pa pinakalkal dyan. Yan yung mga bagay. Pag pinagsama-sama mo yan, it's internal cleansing at magbabago ang lahat. Baka ako lang ang nagsabi, kailangan malinis ito. Baka ako lang nagsabi na tayo, hindi mo alam ang sagot. Doon pa lang sa disiplina nila makikita mo. Pero binibigyan ko naman sila ng pagkakataon. Lalo na pag ang pulis tamad, binibigyan ko ng pagkakataon.